Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga, bago po umpisa yung ating klase, ay tayo muna ay manalangin. Pagpalang Diyos, salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin at naway gabayin niyo po kami sa aming pag-aaral at bigyan niyo po kami ng lakas at katawan upang lubos namin manawaan ang bawat leksyon. Ama, salamat po sa iyong mga biyayang amin natanggap sa matapos na pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga class, ating tutuklasin ang mga natatanging diskurso sa wika at panitikan. Ano ang diskurso? So, bago tayo mag-umpisa, gagawin ko po muna kayong apat na pangkat, no? Na kung saan tayo ay magdi-debate o magtatalo. So, yun, tapos na. Ano nga ba ang diskurso? Ang diskurso ay ang tawag sa pagkakaroon ng kahulugan, palitan ng pag-uusap ng dalawa o higit pang tao. No? Ito ay kung saan pinapangkatan ng dalawa or apat na mga katao. Sa Ingles, ito ay tinatawag na discussion. Ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng palitan ng kaalaman tungkol sa inyong hinaharap natin, no? Kung ito ay nagbibigay ng kaalaman sa ating tungkol kung ano yung ating topiko, katulad ng devotion, no? So ano ba yung nilaman ng ating topiko, no? Tungkol sa hihiwalay ng mag-asawa. So ang diskurso ay ang masiling na pagpapahayag ng inyong idea, no? So bawat isa ay may idea sa paggamit ng pasalita o pasulat, no? So dito natin magagamit yung sa diskurso dito natin magagamit yung pasalita or pasulat, no? Pwede nating sulatin, pwede nating sabihin or ipasalita. Isang halimbawa nito ay ang debate, no? So debate is ito ay isang pamaraan din ng pagdidiskurso. Ang diskurso ay tumutukoy sa paggamit ng wika bilang paraan ng paghahatid ng mensahe, no? So ito din ay isang paraan ng paghahatid ng mensahe na kung saan maipahayag ang salubin. Ito ang pakikipagtalastasan, pakikipag-usap o anumang paraan ng paglalahad ng idea tungkol sa isang paksa o nagbibigay ng isang idea sa isang paksa. Ang diskurso ay maaring pasalita o pasulat, no? Ngayon na natalakay natin. Sa pasalitang diskurso ay binibigyan pansin ang pagbigkas, todo, diin, kilos at nagsasalita, no? So dapat may kilos at gawin ang tono at diin at kilos ng katawan at pagsasalita. Samantala, ang pagsulat ng diskurso ay isang paraan upang isulat ang anumang bagay na maaring gamitin sa pagsasalin ng mga salita o simbolo at ilustrasyon na nilikha ng isang tao, no? So kahalagahan ng mga diskurso, no? So una, communicative competence, no? Dalawang konseptong kaugnay ng communicative competence ang pagsalita at pagsulat ng diskurso. Bilang pragmatic o competence o kahusayan sa paggamit ng gramatiko. Dapat tama yung mga grama o gramatiko, grammar sa English. Tinatawag din minsan bilang sociolinguistic, no? Nangailangan ng sensitivity sa dialect o rehistro at kaalaman sa mga kultural na reference, no? So pangalawa, textual competence, no? So ano nga ba ang textual competence? Abilidad na sumulat ng may kohesyon at organisasyon at ito ang pagpahayag ng pamamagitan ng wika sa pasalita o kaya sa pagsulat. Pasalita ito ay verbal o oral na pagsulat, no? At elocutionary competence, no? Abilidad na magamit ang wika para sa ideation, manipulasyon at
heuristic na imahinasyon, no? So through imagination, no? Gamit ang imahinasyon ay makabuo tayo ng mga salita, no? Linguistic competence. So linguistic competence, mental grammar ng isang individual ang di conscious na kaalaman sa sistema ng mga tuntunin ng wika. Tinatawag ito ni Bachmann na grammatical competence dahil na para sa kanya ay nagsasangkot ng di conscious na kaalaman sa fonolohiya, morpolohiya at syntaxis at bokabularyo. So, tula, halimbawa ito, tula, pananalita, talumpati, talakayan at pagtatalakay. No? Yun yung mga kalimbawa. So, meron tayong dalawang uri ng mga diskurso. Una is pasalita na diskurso. At pangalawa naman, pasulat na diskurso. Ano nga ba ang pasalita na diskurso? Pasalita na diskurso, tumutukoy ang parang ito sa kinalalagyan ng posisyon ng paksang pangungusap sa loob ng talata. Masining na pagpapahayag ng ideya paggamit ng verbal na pamamaraan, no? So, pagsabi ng verbal, yung gamit yung baba natin. Tumutukoy sa diin na o emphasis, no? Diin sa pagpagitan ng proportion na kasalalay sa pamamaraang ito kung ano at gaano kalawak ang gagawin sa pagtatalakay ng isang paksa, no? Dapat bigyan ng oras talaga yung pagbibigay ng isang paksa na kung saan mas lubos natin maintindihan ang bawat paksa. Pangalawa, dalawang uri ng pasalitang diskurso. Una, pribado, no? Pagsasalita sa pagitan ng dalawa o ilang tao o controversial. Halimbawa, pagsasabi ng sekreto, pagtatanong sa iba, no? So, yung sasabi ng sekreto, isa yung pribadong diskurso na kung saan dalawang tao lamang ang ginagamit, no? So, pangalawa, publiko. Pagsasalita sa harap ng maraming tao, no? Publikong pagsasalita, no? So, halimbawa nito ay ceremonial, mapanghikayat, informatibo, no? Nakakaaliw at demonstratibong pagsasalita, no? Yun yung mga ginagamit upang sa publikong diskurso na kung saan nagbibigay ng pasalita sa mga maraming tao. Pagsulat, pangalawa, pagsulat na diskurso. Ano nga ba ang pagsulat ng diskurso? Ang pagsulat ng diskurso ay pagsasalin sa papel ng anumang kasangkapan na maaaring magamit sa mapagsasalinan ng mga buong salita na simbolo at ilustrasyon ng isang tao, no? Ito ay kapwa physical at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang mga layunin. No? Pagsulat ay isang comprehensive na kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasilitaan at pagbuo ng kaisipan, retorika at iba pang elemento. Pangapat, ang pagsulat ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng magsasagawa nito. Tatlong uri ng pasulat na diskurso, no? Una is psychological, gawain sosyal, no? So, dahil may audience at may interaction na gaganap, may kagiyat na feedback na ayon sa verbal at di-verbal na gumagamit ng mga hudyat at paralinguistic, no? So, na kung saan sa ating psychological may kagiyat na bidakan yung verbal, no? May gamit tayong verbal at di-anyong verbal, no? At linguistika, maaaring gumagamit ng mga informal na at mga pinakikling construction ng mga salita na maaaring ulitin, baguhin at linawin ang mga nabitawang salita ayon sa reaksyon ng tagapakinig, no? So, dapat sa ating pagsalita, dapat tayo ay magbigay ng maayos na impormasyon. At sa ating pagsalita din mismo, dapat
matuto tayo na kung saan malawak ang ating kaisipan, no? Na pagbibigyan ang mga pag-ulit ng pahayag at nauulit ang anumang sinabi, no? So, linguistika. At pangatlo ay kognitibo. Ano nga ba ang kognitibo? Ang kognitibo, ang pagsasalita ay madaling matatamo at matutunan ng isang prosesong natural na tila walang hirap o ego building, no? So, bago tayo mag-umpisa, no? So, ito yung paraan na kung saan mabilis tayo mag-isip, no? Na kung saan natural na pumapasok sa ating isip at lumalabas sa ating baba. Ang pagsasalin ng inner speech ay kaisipang binubuod bago ipahayag ang anyong salita ay isang madaling proseso. Ang pagsulat ay isang visual na pakikipag-ugnayan. Ito ay isang gawaing personal at social. So, konteksto ng diskurso. Ano nga ba ang konteksto ng diskurso? Tumutukoy sa oras, espasyo, at kung sino ang kasangkot sa diskurso, no? Ito ay maaring interpersonal, no? So, sarili lamang, panggrupo, or isang grupo kayo na mag-uusap, pang-organisasyon, o pagpupulong, pangmasa, intercultural, or pangkasarian, no? So, meron din tayo mga iba't ibang diskurso na kung saan dapat nating bigyan ng oras, saan dapat nating gabayan at kung sino, at alamin natin kung sino-sino ang ating mga kasangkot sa kanyang mga diskurso. At konteksto interpersonal, usapang magkakaibigan o malapit ang kasangkot sa isa't isa, no? Yon yung meaning ng ating kontekstong interpersonal, no? So, pangalawa, kontekstong panggrupo. Ang mga kasapi ay may ugnayan dahil sa bahagi sila ng isang pangkat tulad ng isang klase o PTA meeting, mga ganyan, no? So, class discussion, yun yung mga isang paraan ng panggrupo na konteksto. Pangatlo, kontekstong pang-organisasyon, no? Ang kontekstong pang-organisasyon, ang mga kasapi ay bahagi ng isang organisasyon o samahan tulad ng isang kumpanya at pagitan ng pamunuan at ng mga empleyado, no? Na kung saan nasasakop sa ganyang estado, no? O sa isang trabaho. Pangapat ay kontekstong pangmasa. Sa harap ng malaking grupo ng tao tulad ng pangampanya, no? So, ito ay lumalabas tuwing eleksyon, no? Pangmasa. O, okay, butuhin nyo si ganito, butuhin nyo si ganyan, no? So, ganyan yung kanilang mga abilidad, no? Pangalima, kontekstong intercultural, no? Ang makasapi ay nabibilang sa magkakaibang kultural na pangkat, no? So, dito naman, may mga iba't ibang kalahi, no? Katulad ng lahi ng mga Aita, litibong mga tao, mga tribo-tribo na kung saan ito yung kanilang mga ginagawa na kung saan dapat maging maisip tayo sa kung ano ang ating sinasabi para sa kanila. No, kontekstong pangkasarian. Ang mga kasapi ay nabibilang sa isang partikular na kasarian tulad ng usapang lalaki. No, so, usapang lalaki at mayroong usapang babae din, no, na kung saan dapat nating intindihin. No, so, yun lang po at maraming salamat. Nataway, marami kayong natutunan sa ating klase ngayon at magandang umaga sa inyong lahat.